what's up sa inyo mga kapengyo? At today meron na naman tayo napakainit na reaction video. Turkey Alashik sumadya nga papuntang Japan para alukin etong si Naoya Inoue laban dito kay Tank Davis, na kung saan mga kapengyo para magsalubong na nga lang daw sila ng catch weight neto ni Naoya Inoue. Pero ang tanong dito, papayag kaya ang promoter o mismong si Inoue dito sa alok ni Turkey Alashik kung talagang lalaban etong si Naoya Inoue? Dahil pag nangyari yan, talaga naman umaatikabong malaking pera na naman, no, ang matatanggap ng mga boksingero at syempre ang promoter ng Saudi na si Turkey Alashik. At talaga naman kilala natin si Turkey, no, na kung saan marami na siyang naalok na mga bigating fights, mga heavyweight. At ito ngayon mga kapengyo, sana nga mga kapengyo talagang mapapayag niya si Inoue. Good luck, dahil alam naman natin, no, kay Utol Jarrell kasi meron nga lang ayaw na. Yun pa kayang kay Tank Davis na mas mataas ang timbang sa kanya. At tara mga kapengyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin dito kay Sports Talk PH. So alam nga po nating lahat na opisyal ng inanunsyo kahapon lamang ang bakbakan sa pagitan ng current undisputed super bantamweight world champion Naoya Inoue at ng kanyang undefeated mandatory challenger na si Sam Goodman, yes, kung saan nakatakda itong ganapin sa bansang Japan sa December 24. Subalit bukod nga po dyan, ay ang isa pang naging agaw eksena sa boxing community kahapon ay ang pagdayo sa Japan ni Turkey Alashik ng Saudi Arabia upang kausapin ito ng personal si Inoue. Ito yung malupit dito no, talagang sinadya niya, no, na para makausap nga etong si Naoya Inoue. Kaso ang ano rito kasi mga kapengyo, alam ko naman, no, na hindi rin papayag, no, etong si Naoya Inoue dito kahit paalokin ng malaking pera ito, dahil hindi nagmamadali etong si Naoya Inoue at saka panlaban ng Japan to, no? So ayaw din nila na mapahamak yung kanilang boksingero, even though na kaya naman talaga rin ni Inoue etong si Tank Davis. Pero syempre 50-50 yun, dahil alam naman natin yung galawan din ni Tank Davis na magaling din talaga, no, kumpara rin kay Inoue. Pero magkaiba kasi sila ng style So kumbaga parang yung sinasabi nga ni Bernard Hopkins, no, na style make fight. So dito hindi natin alam kung talaga bang papasok din, no, yung mabilis na kamao neto ni Naoya Inoue dito kay Tank Davis. Ang problema niya counter attack din yung tao. So talagang magandang panoorin sana to kung talagang matutupad nga ito ni Turkey Alashik. Ayon kay Turkey ay pinaplano niya daw kausapin at kumbinsihin si Inoue na labanan ang current undefeated WBA lightweight world champion Gervonta Tank Davis para sa isang bigating mega showdown. Paliwanag ni Turkey na kung magkasundo umano ang kampo ni Inoue at Davis para magtagpo sa tamang timbang, ay walang duda umano na ikakasa niya agad ang bakbakan ng dalawa. Putang ina, walang imposible diyan kay Turkey mga kapengyo, no? May bilyonaryo yan, hindi lang basta milyonaryo, no? At saka talagang gusto niyang ni Turkey na talagang mga magagandang fight ang dalin nga sa kanila sa Saudi, no? Gaya nito, talagang pinuntahan pa niya si Naoya Inoue, no? Kumbaga, nag-aksaya talaga siya ng panahon para makausap nga ito. Milyon-milyon dolyar, no, ang inoffer niya dito kay Naoya Inoue para lang mapapayag to. Pero ang tanong, papayag kaya? Kilala po kasi si Turkey sa paggawa ng matitinding laban sa boxing. Yes, katulad ng Bivol versus Bitter Beef, Tyson Fury versus Alexander Usyk, at marami pang iba. Subalit ganun pa man nga po ay bagamat dinayo na nito si Inoue, ay kumbinsido po ang maraming boxing fans na mahihirapan itong mapapayag si Inoue na labanan si Davis. Totoo yan, kahit ako I don't think napapayag yan si Naoya Inoue kasi iniingatan yan yung kanyang karera, no, lalong-lalo na pambato siya ng mga Hapon. So kita naman natin halos amagin na nga, no, diyan sa division niya puta. Tapos ipapaakyatin nyo, ilalaban kay Tank Davis. Pero si Tank Davis naman, bababa rin siya ng timbang, no? So kumbaga, magmi-meet up sila halfway. Parang ganun yung siguro yung ibig sabihin ni Turkey rito, no? Pero I don't think na mapapapayag ni Turkey to, dahil unang-una pa lang sa promoter alam na natin mga kapengyo talagang tagilid na agad. Kasi meron nga, nag-aalangan sila kay Tank Davis pa kaya, putik na yan. Alam naman po kasi nating lahat na hindi nagmamadali si Inoue sa pag-akyat ng dibisyon. Yes, yun yung sinasabi ko. At tatlong dibisyon ang pagitan nila ni Davis. Kaya naman malabo talaga itong kumagat sa alok ni Turkey. Oo, sobrang labo talaga. Lalo na itong si Tank Davis, no? Alam naman natin na knockout artist to. Baka sa ampulutin ng ulo ni Naoya Inoue dyan, putang ina. Even though na kaya ni Naoya rin, pero syempre, takot kasi itong si Naoya Inoue pagka may power punches
Kasi yung mga nakakalaban naman niya talagang sa totoo lang puro more on defense eh. More on counter attack eh. Walang mga knockout walang mga knockout power. Even though na meron man pero hindi siya natatamaan ng solid. Unlike itong si Tank Davis, pag nag-unload ng suntok to, talagang tina-timing niya, no? So maaaring tamaan din ng mabigat na suntok, no? Na lalo na yung uppercut ni Davis. Naku po, delikado talaga. Lalo pat hindi na din naman kaya ni Davis lumaban sa mas mababa sa lightweight division. Yun lang din ang magiging question kay Tank Davis. Kaya ba niyang bumaba ng timbang? No? Yun din magiging question kay Tank Davis. Kasi baka mahirapan din siya, ma-dehydrate siya. So, pwede rin, may chance rin na manalo si Naoya Inoue. Kasi si Inoue, hindi na siya kailangan pang bumaba ng 122. Aakyat siya eh. No? Kumbaga, magsasalubong sila eh. Etong si Tank Davis, bababa siya. Which is, medyo mahirap. Kumbaga, magre-reduce siya talaga. Bukod dyan ay mismong si Inoue na din ang nagsabi dati pa na isang fantasy matchup lang umano ang usapin patungkol sa kanila ni Davis. At na malayo daw ito sa katotohanan gawa ng agwat nilang dalawa sa timbang. Sus, wala namang imposible, 'di ba? Manny Pacquiao nga na halos kasi laki mo lang, no? Ilang division ang inakyatan. Tapos sasabihin mo fantasy na lang yung kay Tank Davis. So it means talagang itong si Inoue nagpapasikat lang siya doon sa division niya, no? Wala siyang planong umakyat, wala siyang planong maging 8 division world title. Kaya doon sa mga ibang fans na kinukumpara si Senator Manny Pacquiao dito kay Naoya Inoue, wag nyo nang ikumpara dahil hanggang panaginip lang yun. Tank Davis nga lang eh, 'di ba? Aakyat lang siya, hindi niya magawa eh, 'di ba? Tapos ikukumpara nyo kay Senator Manny, malayo. Habang si Turkey naman ay sinabi na dati pa na nanghihinayang daw siya sa tibay at talento ni Inoue. Yun ang maganda kay Turkey, no? Ang kay Turkey siguro, parang, alam mo yun, yung nagawa ni Senator Manny at saka ni Bob Arum ni Freddie Roach, na talagang legacy na hanggang sa kamatayan na natin. 8 division, napakahirap na nun kahit sa panaginip natin. Talagang sobrang hirap kunin ng isang boksingero yun. 'Di ba? Muhammad Ali nga, 7 eh. Tapos si Manny Pacquiao, 8, nalagpasan pa niya. So talagang eto, si Naoya, walang plano to na aakyat pa ng mas mataas na division. Dahil sa Japan lang daw ito lagi lumalaban. Oo. Kailangan umano nitong lumabas at lumaban sa labas ng baluarte niya upang mas makilala sa buong mundo. At Wala yun sa isip niya na makilala siya sa buong mundo. Siya, masaya na siya na kumikita dyan. Masaya na siya na maging milyonaryo siya. At saka sa tamang timbang niya. Tsaka dyan na siya magaling eh. So, kumbaga parang itong si Inoue, nakikinikinita ako dito. Parang kontento na siya kung anong meron siya, no? maging isang ganap na global boxing superstar. Pero ganun pa man nga po ay sinabi naman ni Inoue na sa ngayon umano ay wala siyang ibang iniisip kundi ang paparating niyang laban kontra kay Sam Goodman. So yan, no, talagang sinasabi nga talaga ni Inoue dito na talagang concentrate na siya dito sa paparating niyang laban ngayong December kay Sam Goodman. At talagang kung ako ang tatanungin nyo mga kapenyo, malabong malabo pa sa sikat ng araw na mangyari ang Tank Davis. Takot na lang yan ni Inoue. Diyos ko po mga kapengyo. Kasi meron nga ayaw lumaban eh. 'Di ba? Kay Tank Davis pa kaya lalo na yon. Siguradong may kalalagyan siya doon. Even though na malakas din si Naoya Inoue, hindi ko naman minamaliit yung kakayahan niya. Pero syempre Tank Davis is Tank Davis eh. Kumbaga sanay na kumalaban ng iba-ibang opponent. Ganon din naman si Inoue. Kaso si Inoue kasi hindi siya talaga dumadayo eh. Kumbaga even though na dumadayo siya noon, pero ngayon kumbaga puro Japan lang laban niya eh. Kaya nanghihinayang si Turkey, no, sa kanya. So anyway mga penyo, maraming salamat dito sa panonood nyo sa panibago kong reaction video. At kung kayo nga tatanungin ko, sa palagay nyo ba possible na malabanan neto ni Naoya Inoue etong si Tank Davis? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo at lahat po yan mabasa ko. Maraming salamat mga penyo at kita-kita lang tayo sa sunod kong reaction videos.